Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon ay tatapik natin mga lods. Ano ang dapat natin gawin pag ganitong ang panahon malamig o taglamig? Ano dapat natin gawin para maingatan ang ating mga alagang parakeets o mga ibon mga lods? Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Gaya na sabi ko, ano ang dapat natin gawin? Ayan, may ginagawa na sila mga lods. Hindi yan ang tinutukoy ko mga lods. Yan ang ginagawa ng dalawang to. Okay, anyway, bayaan natin sila mga lods kasi ano ngayon, basta taglamig yan, kasabay yan. Breeding season nila ngayon mga lods. Kumbaga panahon ng pagpaparami ng mga ibon, kasama yung alps na yan, pati mga kids. Yan yung mga time nila para magparami. So hindi yan ang topic natin mga lods, yung bembangon nila, hindi. Ang ano natin, ang topic talaga natin ano ang dapat gawin pag mga ganitong taglamig, lalo na sa Pilipinas, di ba, no? Hindi basta taglamig tag-ulan, tag-bagyo, yan, malalakas na hangin, lalo na yung mga alaga natin, mga nasa labas, yan, maaring nasa likod bahay o mga nasa gilid o may sarili kayong apiary na malayo sa bahay nyo, yan, ano dapat natin gawin para maingatan ang ating mga alaga mga lods? So ganito mga lods, disclaimer lang, itong aking itatapik o isi-share sa inyo base lang sa karanasan ko mga lods. Totally maraming maraming disaster talaga na sa pag-iibon, may mararanasan kang gano'n. So ngayon, para ma-reduce natin yon mga lods, kasi pag hindi natin alam ang gagawin, tapos yung napapanood natin, kagaya ako dati may napanood, ito kukwento ko lang sabi niya, ang parakeets matibay sa init yan. Kaya yun, nilagay sa bubong yung niya. Yung bubong, hindi siya kagaya ng bubong na pinaglalagyan ko na may puno. Tapos kahit bubong, kahit sabihin may mga trapal sila, tapos mayroon pa rin talagang mga takip. Ibig sabihin, para silang nasa kubo, kumbaga. Para rin lang, talagang nakakasilong din sila mga lods. Ayan. Tamaan man sila ng araw, tuwing umaga lang. So ibig sabihin okay yon. Pero yung napanood ko talagang as in mainit, kulungan lang talaga, tapos may takip lang sa ibabaw kasi raw matibay. Nako po, sabi ko parang tinorture mo yung mga alaga mo nun mga lods. Talagang rekta talaga sa araw, para mong ginawang daing ang mga alaga mo. Itandaan natin mga lods, kahit matibay sa init yung mga yan, pag naman talagang mo, mamamatay yun kasi yung bubong may init na yan, plus yung araw pa, di sa lubong yung init, yan, ma-stroke yan. Parang nangyari sa akin kasi tamo sa akin na may na, pero kung yung mga panahon na yun, sobrang init. May may bumabagsak na mga ibong ko, talagang makita mo na sa umaga, patigas na. Sobrang init yun kasi tandaan nyo mga lods, ang ibon, gaya na sabi ko, medyo kapares din ng tao yan kasi buhay din yan na-heat stroke din yan, na-atake din yan, nalulumpo din yan mga lods. Kumbaga halos synonymous, kumbaga pa almost yan. Kasi naman yan di ba, ang sakit naman minsan may tao, may sa hayop, gano'n. Minsan sakit sa hayop napupunta rin sa tao, sakit sa tao napupunta sa hayop, gano'n yan mga lods. Kaya ngayon ano ba yung lundo ng natin, yung topic natin? So yung para maingatan natin yung ating mga alaga, anong dapat natin gawin? Ito, umpisa natin sa tag-init siguro. Ganito mga lods, pag tag-init, kahit matibay sa init yan,
Kumbaga, kahit matibay sa init yan, mga lods, ano yun? Huwag nating ibabad sa init. Magiging daing yan, mga lods, ano? Ganito, mawatag init. Kahit tag-init siya, lagay mo pa rin sa tamang ano. Yan, kagaya yung ano. Kahit sabihin yung nasa bubong sila, bukod sa may takip na yung ano nila, yung kulungan nilang mismo pinagkukulungan, ano, may trapal sa ibabaw. Tapos parang may bubong pa rin yung pinaka para mini cage, mini aviary ko. Yung ano niya, meron pa rin yun. Tapos lalagyan ko pang ang dahon yun eh. Para makakatulong kasi lona lang yun. Siyempre umiinit din yun. Yung mga pag nagbabawas ako ng sanga rito, pinapatong ko pa rin doon. Hindi parang kubo na siya, malamig. So ngayon, ang tama na lang ng araw pag umaga yung sa side. So yun pag sa tag-init ang ginagawa ko. Kasi kailangan din naman talaga ng araw ng mga yan, masikatan ng araw. Siyempre parang tao rin, kailangan din ng vitamin sa araw ng mga yan. Kaya dapat tinatamaan din sila ng araw. Pero huwag naman yung pulsan na ay mamamatay ang alaga natin, hindi tayo makakapagparami pag ganon. So sa akin, ganon ang ginagawa ko mga lods. Kahit nasa bubong sila, presko, kumbaga. Kahit panahon ng tag-init, presko pa rin sila. Tapos, ang ginagawa ko pa sa tag-init, mga lods, pag sobrang init, ini-sprayan ko sila. Anong mild lang. Kumbaga sa tao, hilamos, ano. Ayun, ganun ang ginagawa ko. Tapos, lagi ko silang binibigyan ng tubig. Pag summer, doble yun. Dobleng malalaking ano. Parang gusto nyo maligo ng maligo, okay lang yun. Diba, no? So, yung mga breeder ko naman, hindi naman masyadong ano yun kasi wala naman sila doon sa talagang lahat naman sila, wala doon. Wala sila doon, mga lods, sa yung ano. Kumbaga, nasa tamang temperature sila. So, yun pag tag-init, mga lods. Kaya ngayon, ang tanong, paano naman? Anong gagawin naman natin pag panahon ng taglamig? So, ganito, mga lods, ano? Sa panahon ng taglamig, ang mga alaga natin, di ba umuulan, lalo sa Pilipinas, mahangin. Pag hindi mo alam ang gagawin dyan, pag hinangin niya, nakala mo okay lang, hindi nababasa. Pero yung volume ng hangin, nasasapul sila. Gaya ng sabi ko kanina, matibay yan sa init. Pero, huwag naman sobrang init, mamamatay din yan. So, anong kalaban niya? Lamig, mga lods. Mahina sa lamig ang parakeets. Ayan. Diba, no? So, ngayon, naka-volume siya. Alam mo yung hangin na malamig kasi tagulan. Kung tayo nga tao, ang laki natin, minsan di natin kinakaya yun, Diba, no? So, ang ibon, dahil maliit lang yan, hindi niya kakayanin yun. Kaya minsan makikita mo, lalo na pag tinamaan na ng ano yan, yung hangin na may anggiw. Hindi maganda yung pagkaayos mo ng kulungan mo. So, huwag kang magtaka. Kinabukasan, makita mo yan matigas na. Hindi kakayanin ng ibon yun. Kaya, ang dapat natin gawin, ganito mga lods. Pag panahon ng tag-araw, dapat open lahat yan. Yung paikot niya, open. Di ba, no? Para yung daloy naman ng hangin, pumapasok sa kanila kasi kailangan nila yun. Di ba, no? Pag naman panahon ng taglamig, mga lods, dapat alam mo rin yung ano. Kaya ako may mga tropal ako o yung ano, yung cerealoid. Tinatakip ko yun. Pati yung ano, yung polycarbonate na clear. Meron ako noon, yun ang pinangko-cover ko sa kanila. So, pag mahangin o maulan, hindi sila nababasa, mga lods. Meron lang akong isang ano na parang pinatutuluan ko talaga yun, sinasadya ko. Para tag-ulan, minor lang ulan, may tutulo. Gusto nilang maligo kasi feeling ng mga pag nakikita yan. Ano yan nakikita nila yung ulan. Parang ano yan napapansin ko yan, parang feeling nila naliligo sila sa ulan. So, meron akong pinapatulo doon, lalo sa mga parakeets. Ano yun? Talagang makakaligo sila ron. Parang pumapatak-patak lang. Ayun, doon sila, mga lods. So, depende na sa kanila kung maglulunoy-lunoy sila ron. Pero, control yun, mga idol.
Tapos yung hangin, pag yung mahangin naman sobra, tinatrapa lang ko yun. Totally, pag nakikita ko pa lang na hindi maganda yung panahon, dahil na pag-aalis ako, kinokoberan ko yung mga lods. Siguro nakikita nyo naman na nakatupi lang minsan yung mga lona ko, nakatupi lang. Tapos dun sa loob naman, mga polycarbonate ang ginagamit ko. Kinokoberan ko yun kasi hindi kakayanin ng ibon yan mga lods. Kasi mga maliliit lang yan, tsaka mahina talaga sa lamig ang mga yan. So ganun ang gagawin natin mga lods. Titingnan natin yung panahon. Dapat alam natin yung panahon ng pag mainit, alam natin ang gagawin. Pag taglamig, ganun din ang gagawin natin. Sabihin, dapat inaalam natin kung ano yung dapat. Huwag natin pabayaan na nabasa. Kagaya rin nung napanood ko dun sa sa nature daw sila, di ba? Sabi niya, oo, ako ginagawa ko rin yung mga lods. May topic nga akong ganun yung natural, pero wag naman sobra kasi sa nature kasi kaya nilang kumover mga lods. Di ba, no? May pagkokoberan niya na may safe sila. Pero sa atin, paano kung nasa pool sila, wala silang makoberan? Kung magdamag umuulan o maghapon, tas wala ka, patay ang alaga mo ron mga lods. Kaya ako medyo gaya ng sabi sa inyo, ginagaya ko yung kagaya nilang pamumuhay sila sa nature. Pero, hindi naman yung puro kasi nasa kulungan lang sila kagaya ng yung panahon ngayon. Ulan ng ulan. So, sinesave ko rin sila na meron pag talagang kasi minsan maliligo yung mga yan pag inaanggiwan. Pero pag talagang ayaw na nila, meron silang na kukublihan, kakapitan sila, hindi sila nahanginan, hindi sila nababasa. Ganun yung mga lods. Yung ginagawa kong technique. Pero minsan, ganun pa man yung ginagawa ko mga lods. May natutumba pa rin isa. Ganun. Pero napakadalang, napakabihira nun. So, at least nare-reduce ko mga lods. Gaya na sabi ko sa intro natin, nare-reduce ko siya. Kasi kung hindi, baka bagsakan ng bagsakan yan. Pagtataka ka, bakit namatay yung ibon ko kahapon lang, lakas-lakas. Hindi mo pinansin yung weather. Kampante ka. Umulan ng malakas, nabasa, nahanginan ng todo nung gabi. Ang haba ng ulan na limbawa, kinabukasan patay talaga mga lods. Ganun yun mga idol. So para maiwasan natin yun, dapat lagi nating pinagmamasdan ng ating mga ibon. Yung hangin lang mga lods sobrang hangin. Ako pinagmamasdan ko yan lalo pag yung mga panahon ng tag-ulan, tapos yung di naman sila nababasa pero yung hangin malamig yun yun, kalaban din nila yun mga lods. Kaya nga kung nasa wild yung mga yan, nagsusuotan yan sa mga butas ng mga puno. Kumukover yan, kaya basta may kinukoberan niya sa mga yung mga lupa na may mga butas. Kasi namumugad din yan mga lods, baka hindi nyo alam. Basta yung yung alam nilang safe sila, namumugad din yung mga yan. Basta alam nilang safe sila. Kaya mababa, kaya mataas yan, namumugad yan. Pero majority sa kanila, sa mga mataas na lupa, may mga uka-uka. Sa wild yun, naka-cover sila. Paano kung sa atin lang, di ba, no? Kaya kung mapapansin nyo, yan, siguro nakikita nyo, pag nagpapakain ako, di ba, merong, kahit siya yung dalawang flying cage ko, although yung isa, pinugaran nung isa, ng itlog. Pero gayon pa man, sa ibabaw nun, nakatatago sila ron mga lods. Nakakapagtago sila. At saka may lona. Safe na safe sila mga lods. Yung isa ganun din. May malaking doon na nest box. Meron din yung isa. Yung yung isang yung nasa loob. Yung isang cage. May nest box yun. Dalawa ang purpose ko ron Pag talagang sobrang pwede silang magsipasok doon. Nga lang ngayon, mukhang pinupugaran nung budget kit. Pinababayaan ko lang. Pero gayon pa man, meron pa rin silang na natataguan mga lods. Ngayon may gusto pa nga akong gawin
yung partition ng ng double cage, gusto kong ilagay doon sa pinakaibabaw para pag talagang kasi tagbagyo ngayon mga lods, yun, makakatago sila. Ginagawan ko ng yan mga lods, yung masasafe sila, diba no? Ganun ang diskarte mga lods para maingatan natin. Kasi ganito, hindi naman natin alam na nagkasakit na pala yan dahil sa tag-ulan. Parang kumbaga sa tao, nilagnat na pala. Ngayon, hindi mo alam yun. Kaya magtataka, ba't ito patay? Kinabukasan ito naman patay. Anong pala, na-damage na yung ibon mo mga lods. Nadali na pala. Di ba no? Para maiwasan yan, mga idol, mga lods, gawa natin ng hanggat maaari, yun yan, yung sinabi ko na pag tag-ulan, may masisiksikan sila. Tapos yun, talagang siguruhin nyo na hindi tinatamaan ng hangin, hindi tinatamaan ng ulan. Yun. Doon sila magsisiksikan. Pag panahon na ganyan, yung mga dilubyo sa kanila yan eh. O, ganun ang mga pag-iingat mga lods. Kaya sa akin, bagamat ingat na nga ako, di ba no? O, kita nyo, mayroon pa rin minsan may nababalian pa. Although yun, normal yun eh. May nalulumpo, nagkulang ng calcium. Meron naman siyang mineral block. Nagtaka ako, bakit? Nalumpo siya. Ayan, duda na tuloy ako sa mineral block. Siguro bibili man ako ng mineral block yung may pangalan na. Yung talagang kesa yung sa tabi-tabi. Kasi minsan si Mrs. lang pinapabili ko eh. Kung saan lang bumibili alam mo na mga tao minsan eh. Lalo na alam nila mabenta yan. Baka mamaya lang yan eh. Ano ba tawag doon? Boral lang o ano ba yung tawag ng isa pa? Ang ginagamit sa contraction yan eh, yung puti na yan eh. Purong ganun lang. Walang yun. Walang calcium yun mga lods. Di ba no? Kasi may timpla yan eh. Nanood na ako ng ganun eh. Dati nga gusto kong gumawa niyan eh. Kaya lang mabusisi rin eh. Kaya sabi ko, bibili na lang ako. Total, mura. Nga lang yung mura na yan, minsan yan ang nakakadali sa mga alaga natin. Kaya siguro kung gagamit pa ako ng mineral block, may pangalan na, di ba aling mas mahal. Di ba mga lods Kesa naman, tingnan naman yung alaga ko, kawawa. Ganda pa naman ang mga buga nun. Nadali. Kaya siguro, pag ganyan, gagamit ako ulit. Balik ako sa cattle bone, mga lods. So, ganun lang yan mga idol para So, yun lang mga lods ang inano ko sa inyo kasi kaya ko lang na-topic to. Di ba, nag-uulan. Hindi rin ako nakakapasok. Kagaya ngayon, hindi ako kasi hindi pa rin tapos yung nagtatiles mga lods. May reason naman kung bakit. Kaya sabi ko, patapusin ko muna. Isang kwarto lang hindi naman sa mga lods huwag ko sana tumira nun pag tinira ko ng umaga yun at in overtime ko kinabukasan postura na lang yun hindi naman natin naning gumagawa. Iba-iba tayo ng diskarte sa buhay tsaka ayaw naman nating mangantsaw o maka-open ng kapwa natin kaya okay lang yan. Tsaka na ako siguro pag natapos siya kasi nabitin yung ko, konti na lang naman pero nabitin. So yun mga lods, siguro hanggang dito muna at sana nakatulong sa inyo yung video na to para sa pag-iingat ng ating mga alaga lalo na sa panahon ngayon na tag-ulan o taglamig mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.